Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ang hindi mapababa na singil ng kuryente. Pangulong Bongbong Marcos posibleng itatalaga di umano si Congressman Marcoleta. Kaya naman Congressman Rodante Marcoleta. Dapat talaga mga kaibigan may talaga si Congressman Marcoleta. Kasi napakuusin ito mga kaibigan, diretso magsalita ito. Kwalipikado di umano sa posisyon bilang DOA Secretary. Kaya't panawagan ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos na gawing DOA Secretary ang nasabing kongresista. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa sobrang taas na singil ng kuryente na hanggang ngayon ay hindi pa rin naririsolba na nagpapahirap lalong-lalo na sa mahihirap nating mga kababayan. Tila nanawagan ang marami sa ating mga kababayan na gawing DOA Secretary ang magaling at matalinong congressman na lubos na sumusuporta noon pa man kay dating Pangulong Duterte at ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na walang iba kundi si Congressman Rodante Marcoleta na hindi naman lingid sa ating kaalaman ang kanyang kagalingan lalong-lalo na sa pagresolba ng mga problema bilang isang matapang at magaling na mambabatas. Kaya naman, narito ang panawagan ng ating mga kababayan. Attorney Marcoleta is really 100% qualified as a DOA Secretary. Ang kakayahan niya, di matatawaran, makatotohanan na totoong taong serbisyo para sa mamayang Pilipino. May pusong tapat para magserbisyo. Sana siya na lang ang DOA. Grabe na konsume naming mamayan, lalo na OFW sa bayarin ng kuryente sa Pinas. Para sa akin, napakwalipikado ni Congressman Marcoleta as an Energy Secretary. Una sa lahat, ang sinseridad niya bilang public servant ay napaka-ekselente. Pangalawa, magaling na abogado siya. Hindi siya basta-basta malilinang ng mga tusong individual o kumpanya na papasok ng kontrata sa Departamento ng Enerhiya. Pangatlo, mambabatas siya. Pwede siyang magrekomenda sa Pangulo at sa lehislatura ng mga batas na makakabuti sa departamento at sa mga konsumidor ng enerhiya, kuryente at langis. Oh yes, you are qualified. Please Mr. Marcoleta, sir, do not hesitate to accept if President BBM appoint you as Secretary of Energy. For you can give justice doon sa mga nagmamalabis na Meralco and other power, energies and water agencies. If hawak pa ito ngayon ng Energy Secretary, you are so trustworthy, Secretary of Energy. We want Marcoleta as the Energy Secretary. Congratulations, Congressman Marcoleta. Dahil alam namin na Grabe, ang dami nagmamahal kay Marcoleta, no? Sa isa rin ako mga kaibigan sa humahanga rin talaga. Napakahusay niyang abogado mga kaibigan kung tutuusin. Napakahusay, napakagaling. kayo lang ang makakagawa at may kayang makagawa. End quote.
Ang mga controversial na issue, ano raw ba talaga? Kasi sinabi po ng Pangulong, hinihintay ko na nga lang, hinihintay ko na lamang ang confirmation at inaalok ko sabi ng Pangulo mismo, no? Pangulong BBM, kami na nga nag-aalok sa kanya, pero parang nagdadalawang isip pa eh. Pero parang ang gusto ata ng Kong Dante, wala pang confirmation hanggang ngayon eh. Dito na po sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan Kong, ano ba talaga ang pasya ninyo? Alam mo, Jen, Nelson, nagmula yan dun sa pag-uusap na President, Opo. BBM, pinaalala ko sa kanya yung aming mga adhikain, ano? Opo. Sa dinami-dami nun, isa yun ay yung mapababa sana natin yung singil ng kuryente sa bansa. Sapagkat alam naman natin, kung ikukumpara natin ang singil ngayon ng kuryente sa mga bansang karatig natin, tayo talaga ang pinakamataas. Yung residential rates natin, Jen, Opo. ay 9 pesos and 50 centavos per kilowatt hour. Opo. Kung ikumpara mo yan sa Malaysia, 4 na piso. Halos kalahati. Opo. Sa mga tweed, paano mo naman, sabi ko, tatanggapin yan? At kapag kinumpara mo naman sa Vietnam, 6 na piso lang ang Vietnam. Per kilowatt hour. Sa Brunei, 4 pesos and 50 cents. So alam ng Pangulo na ganito yung gusto natin mangyari, maibabasa na natin. Ganun din sa commercial Wait lang mga kaibigan at saka industrial. Talagang ang average natin ay 7 pesos and 50 cents. Kabuuan, average. Residential, commercial, and industrial. Okay. Kapag ikinumpara mo sa Malaysia, ang Malaysia ay 4 na piso talaga. 4 na piso pa rin. So mataas ka ng 3 piso at 50 sentimos. Opo. Sa Vietnam, 5 piso lang. Sa Brunei, 3 piso lang per Mas mabaga kilowatt pa sa hour. Brunei. Opo. Ito yung challenge ngayon. At sabi ko nga sa kanya, maraming reforma ang dapat na magawa. At yung pagre-reforma na yan ay magdudulot ng maraming kasipayuan sa maraming mga oligarko sa ating bansa na sila yung nasa likod ng dapat bawiin nilang sana itong Meral ko mga kaibigan, para kahit paano pag nabawi ng gobyerno, mas makontrol talaga nila. Mataas na ng paggawa ng kuryente at hindi natin maibababa. Kinakabahan halimbawa yung mga players dahil ako yung ilalagay dyan. Para hindi na sila kabahan, sasabihin ko na ako hindi ako nakikipag-git-gitan dyan. Mas makakatulong siguro ako Oo nga. kung ako'y nandun na lamang doon sa legislative support. Ayun. Alam nyo naman na 2 seat nga. 2 seats ang nakuha ng Sagip Party List. Kaya lang, babantayan natin sapagkat sabi ko nga, ito'y pinangako natin. Totoo. Babantayan natin ang mga reforma kinakailangan matupad, kinakailangan ng mailagay na Secretary ng Energy ay yung tao na magtataguyod ng reforma may sa katuparan. Kuryente pala yung pinag-uusapan niyo, wala pang petrolyo dyan, ano? At saka, Iba pang problema pa yun. ang isa Iba pang siguro, problema yun. Yung sapagkat petrolyo. ang petrolyo ay yung tinatawag na downstream industry. Opo, oo. Dyan, kinakailangan meron ka dyan kasapatan. Dapat meron tayong security. Dapat may pumasok na oil security program. Kasi kapag ka nagkaroon ng problema kagaya ngayon, Opo. na hindi natin alam kung kailan maititigil yung digmaan sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine. Kailangan meron tayong program na security sa langis dyan. Saglit lang po, balikan natin yung bagay na yan. Ako, Ngayon, binabanggit nila kasi sa mga social media. Meron kong nabasa, hindi naman pwede kanya si Kong Dante na Secretary ng Energy kasi hindi naman engineer yan eh. Totoo naman, hindi naman ako engineer eh. Hindi naman walang alam sa utility economics yan eh. opo, Kung babasahin mo naman kasi yung sabi ko sa kanina, hindi ako nakikipagit-gitan. Opo. Nabanggit ko lang yung mga ibang komento kasi sapagkat kinukonsider nga ako, natutuwa naman ako. Ulit-ulitin ko, ako'y nagpapasalamat at ako'y natutuwa, kinukonsider nila ako. Pero kung titingnan mo, ano ba yung qualification ng Energy Secretary? Hindi tinignan ko sa batas eh. Opo. Sabi niya, dapat citizen and resident of the Philippines. So mamamayan dapat Pilipino, opo. Pwede ka na, di ba? Oo, ano pa? Baka meron. Good moral character. Pwede naman. Pwede si Nelson. Tumutubo lahat sa mga katangian ko yung Pagkatapos, proven competence in any of the following. Ano yan? Ayan. Energy, utility, economics. Medyo babagsak ka doon. Public administration. Pwede, kaya na natin yan, no? Ako, meron akong doctorate of public administration sa UP, di ba? Physical or engineering services. Nako, wala tayo. Bagsak ka doon. Management, meron akong master in business
administration. Ako naman. MBA-SEP. Ayan, Pagkatapos yung pangalima Oo. ay abogado. Ngayon, ang sinasabi ko lang, kahit hindi tayo nakikipagkitkitan, yung tatlo pasado tayo, tsaka yung qualification, yung tatlo nandun din tayo. Opo. Pero ulitin ko po, mga kababayan, hindi po ako nakikipagkitkitan. Ang gusto kong makita na mahirang dyan ay yung tao po na talagang magtataguyod ng mga programa at reforma para po yung ipinangako natin na maibaba natin ang singil ng kuryente ay matupad. Sapagkat kahit ang Pangulong Bongbong Marcos, yan ang kanyang adhikain. Totoo. Sinabi ko sa kanya, alam mo kako, Mr. President, alam kong marami tayong kaibigan sa mga power producers. Opo. Ngunit, kinakailangan din natin tingnan yung ipinangako natin. Ang kuryente, napakalaki ang ginagalawan niyang role para sa buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang yung ordinary consumers din, ha? Pati yung negosyo, kapag kaya na naibaba mo. Opo. Yung mga umalis dito na nagsibali ka, na nagpunta sa Vietnam, nagpunta sa Malaysia, nagpunta sa... Kasi nga, 4 na piso lang kontra sa 7 piso at kalahati. Kaya babalik itong mga ito, sabi ko. And in the final analysis, sabi ko, sa isang kaso na pinagtibay ka ako ng Korte Suprema, alam mo, Manila Electric Company versus ERC. Isa lamang ang issue dyan, eh. Opo. Ang isang issue lang, sabi ng Korte Suprema, whether or not public good can be subordinated to private profits. Ayun. Tagalogin mo nga yun, Nelson. Ang kagalingan ng mamamayan, publiko, ay pwedeng mangibabaw sa kita ng isang pribadong Interest ng negosyo. isang pribadong individual. Whether or not, sabi niya, kailangan bang maipailalim yung pambansang kagalingan sa pribadong interes o sa pribadong kita. Yan ang titimbangin ng susunod na Secretary ng Department of Energy. Mag-iintay pa rin kami kung ano magiging kapasyahan po ninyo. Hindi ako nagpasya na. Hindi ako interesado sa kailangang malaman ng kababayan natin. Hindi ako interesado. Gusto ko lamang na ang mailagay dyan ay isang tao talaga na tututok sa reforma na pinag-uusapan natin kahit na konti lang ang oras. Kasi kailangan natin dito 3 taon para lamang maipaunawa natin sa ating mga kababayan. Paano po kung wala talaga nang makita si PBBM? Meron naman siguro din. Basta tingin ko parang wala eh. Siguro baka si Nelson ay ako na lang magre-recommenda kay Nelson. Kasi yung sinasabi ni Kong na makagit-git, wala naman ako nakikita. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.